bumibitaw na daw ang mga supporters ni Sara Duterte. O yan ang nagsabi niyan, isang vlogger din, in-interview siya sa TV, si Attorney Carlo Ibanez, pinanood ko yung kanyang yung interview sa kanya, siya sabi niya, bumibitaw na daw ang mga supporters ni Sara Duterte. Nababawasan na, nababawasan na. Sa tingin ko, tama yung obserbasyon niya na yon. Hindi malayo yon. Saka marami naman talagang nakakapansin eh. Yung supporters ni Sara Duterte, sa halip na madagdagan, nababawasan. Dapat kasi 'di ba ang inaasahan nila dahil Bakit yung mga sinatawag nating supposed to be supporters niya are still, they're still, supportive pa rin. Well, supportive pa rin. na bumababa na daw yung rating niya. Bumababa na daw yung rating ni Sara. In fact, tumaas daw ang rating ni BBM, tumaas daw ang rating ni Leni Robredo. So, what you said is right, but not to the extent na sobra na. Medyo bumababa na rin siya. Ibig sabihin, there are people who are affected about this, di ba? May mga supporters siya na nagbibitaw na rin. But still, marami pa rin mga diehard na Sara supporters. And that's very sad. Kasi nga, may mga nakita ko in interview sa kalsada, tatanong, sinong iboboto mo sa 2028? Si Sara Duterte. Anong paborito mong nagawa ni Sara Duterte? Wala silang masabi, di ba? So, it's very sad that even after everything, meron pa rin mga tao that's supporting Sara Duterte. No? However, I am very, very hopeful kasi nga, bumababa yung bumababa yung kanyang popularity and tumataas yung popularity ng iba. And I'm very hopeful na sana sa 2028, medyo, matalino na yung mga voters natin. Yung kaya, meron nga daw, ewan kung chismis yan na may nagpadala lang sa akin, na meron daw lumabas na internal memo na telling the supposed to be the solid DDS, yung grupo nila, not to watch anymore and to read mga mainstream media. Kasi mainstream media, binabaliktad na, ang narrative na is, bababa na siya ng pababa or something. And ako naman, from my end, parang medyo, kasi I always, friends, alam niyo naman ako, I try to be apolitical, no? Pero when I analyze naman this one, attorney, why would you even try to field another candidate from your family kung hindi medyo rocky and shady na yung iyong, di ba? Kasi si Baste. Baste and Padilla yun na di ba? Yung nachichismis. Binibiro ka lang, Baste and Padilla, pag na BP, tataas yung BP mo pag ba? Oo nga. Si Sara lang naman yung nagdeklarang tatakbong presidente sa 2028. Wala namang iba eh. Si Leni Robredo, ayaw pa nga eh. Si Tulfo, ayaw din. Si Risa Hontiveros, ang sabi niya, handa siyang tumakbo kung walang panlaban ang oposisyon. Handa siya, pero hindi siya nagsabing tatakbo siya. Ang sinasabi niya lang, handa siya. Kung talagang nagdeklara na tatakbo siya, itong si Sara. So dapat nung pagdeklara niya na tatakbo siya, dapat lumakas bigla yung kanyang survey rating. Kasi syempre na-excite yung supporters niya. Di dapat nung nag-survey ang Pulse Asia, ang Okta, dapat tumaas yung survey rating niya. Hindi. Hindi eh. Pabagsak pa nga, hindi pataas eh. Ano pa yan? Yung sinagawang survey ng Okta, hindi pa itong impeachment na to, wala pa ito. Kahit yung sa Pulse Asia, February 27 to March 2. Ang February 27 to March 2, hindi pa lumalabas yung tungkol sa Anti-Money Laundering Council, yung 6.77 billion. April 22 na yun lumabas eh. Yung SALN niya, April 22 din yun. Kaya yun, kumbaga lalo na siguro kung ngayong gagawin yung survey, lalong bagsak. Ngayon, dahil marami na ang nakakakita na malaki talaga yung epekto ng impeachment na yon, yung sa Justice Committee hearings, nahubaran talaga si Sara doon. Baka nga may mga supporters pa ng Duterte na nagbago ng isip. Kasi akala nila mahirap lang si Sara. 'Di ba? Yung kasi yung pinapakilala nila eh. Yan yung kasi yung pinapalabas nila.
kumakain sa karinderya, ay pinakita dun hindi. Ha? Pinakita dun sa salin, yung sa AMLAC transactions, billions. Kaya maraming nadismaya kahit supporters na ng Duterte. Yung mga ano rin, yung mga undecided, 'di ba? Marami kasi undecided. Nakapagdesisyon na, ayaw nila kay Sara talaga. Mayroon namang Sara Duterte nagbago ng isip. Kaya ano na 'yan, bumibitaw na ang supporters ni Sara. Nararamdaman na nila 'yan, ah. Kaya nga nag-iisip na sila ng mga plan B eh. 'Di ba? Nag-iisip na 'yan ng mga plan B. Sa katunayan, nung nakaraang linggo, 'di ba, nagtipon-tipon yung mga Duterte leaders at supporters sa pangunguna nila dating Speaker Bebot Alvarez, si Mike Defensor, nagtipon-tipon sila doon. Si Cusi, nagtipon-tipon sila, nagbuo sila ng koalisyon, na Rage Coalition. Ang pinapakilala nila doon na leader si Baste. Kasi kung tatakbo si Sara at hindi siya ma-impeach, si Baste ang magli-lead ng grupo. Pero kung hindi makatakbo si Sara, sabi ni Mike Defensor, ito, plan B namin, si Baste Duterte. Kaya kahit sila mga kabunyog, mga kababayan, nagpa-plan B na sila eh. Kahit yung pagpunta ni Sara Duterte sa Dahig, ang bukang bibig niya, ang takbo ng kanyang mga sinasabi, kung hindi naman daw, kung matatanggal daw siya sa pagka-vice president, okay lang naman daw, handa din daw siya doon. Kita niyo, nag-aano na. Tsaka marami na ngayon ang nag-uusap-usap. Parang lumalakas yung ugong-ugong na magre-resign si Sara eh. Bago ang impeachment trial. O kaya, masisimulan lang ang impeachment trial, pero bago maglalabas ng desisyon, ay magre-resign si Sara. Yan yung may mga nagsasabing ganun. Kaya ito mga kabunyog, ang malinaw dito, bumibitaw na ang mga supporters ng Duterte ni Sara. Hindi nangyari yung yung akala nila pag deklara ni Sara lalakas bigla o lalo. Dahil paglakas ni Sara, ibig sabihin ang simpatsya ng tao na sa kanya. Kahit anong ginagawa sa kanyang paninira, ang tingin ng tao doon, pamumulitika. Hindi eh. 82%, yung sinorbe yata, 82% ng Filipinos gusto talaga si Sara malitis sa Senado eh. yan yung lumalabas sa mga surveys. Kaya ito mga kabunyog, pabagsak na talaga ang mga Duterte. Si Sara yung kanilang huling pag-asa, ay ngayon pahina ng pahina, pabagsak ng pabagsak, yung mga supporters pabawas ng pabawas. Yan yung malinaw na katotohanan ngayon. Kaya nga si Sara Duterte nag-ano na rin eh. Sabi niya, kung hindi naman ako kung matatanggal ako sa pagka-vice president, okay lang 'yun. Tanggap ko na 'yun, 'di ba? Bakit niya pino-float yung gano'n? Kasi nakikita niya na nga na posible talagang matanggal o kaya mag-resign. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ngayon. Ito yung obserbasyon ni Attorney Carlo Ibanez. Isang vlogger ito na lawyer, in-interview kasi sa TV. Naobserbahan niya rin 'yon. Tayo nag-a-agree tayo doon. Malamang itong susunod na survey. Kasi yung survey na yon February 27 to March 2. Wala pa yung impeachment hearings ng Justice Committee yan. Ngayon, yung mga hearings ng April 14, 22, 29, nahubaran talaga ng todo si Sara doon. Kaya kung magsusurvey ang uli, ngayong mga panahon, bagsak na talaga. Bagsak na ng todo dyan si Sara. Ngayon nga, pabagsak na eh. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan.